Hello, magandang gabi po mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong spiritual life? At kumusta rin po ang inyong pag-aaral ng salita ng Diyos? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at patuloy pa rin na nagmamahal, tumitindig sa katotohanan, sa salita ng katotohanan, rightly dividing. At ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang rightly dividing in a great house. Tamang pagkakabahabahagi sa isang dakilang bahay o malaking bahay. Ang imong text ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. Nawa ngayong gabi ay malulahati ka namin sa aming pong gagawing pag-aaral. Kami po ay mapatibay, maaliw, at mabigyan ka namin ng kasiyahan ang aming buhay magamit para sa iyong kapurihan at kalulatian sa pangalan po ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Magandang umaga rin po sa mga umagang oras at magandang tanghali po sa mga tanghali ang oras. Muli ay balikan po natin ang ating nakaraang pagtalakay last Sunday. Ito po ay tungkol pa rin sa issue ng rightly dividing the word of truth. Yung pong significance ng rightly dividing sa tinatawag po ng word of God na godliness. So makikita natin sa konteksto na ating tinalakay last Sunday na mahalaga ang pagkamakadiyos o mahalaga ang rightly dividing sa pagkamakadiyos. Very important doctrine po yung doctrine of godliness or truth after godliness sa mga sulat ni Paul. At dito nga po sa verse 16, kung babalikan natin saglit, ay pinagsabihan tayo ni Paul na iwasan natin yung mga lapastangan at walang kabuluhang mga pananalita, no? O kaya ay babblings na tinawag sa English, ano? Sapagkat sila nga po ay mag-i-increase sa tinatawag ni Paul na ungodliness, more ungodliness. Yun po yung nakalulungkot. Kaya marami po ngayon ang nahuhulog, nasasadlak sa ganyan. Okay? At dahil sa mga profane and vain babblings at words to no profit na binanggit na rin sa verse 14, may mga aral o teaching na kung saan ay makasisira, sakit na kumakalat, magdudulot ng sakit sa mga mananampalataya. At may binanggit na dalawang personality dito. Itong dalawang ito ay nagkamali tungkol sa katotohanan ayon sa verse 18. At yung kanilang prominent teaching ay tapos na raw po ang resurrection. Okay, samantalang ito ay future pa. Kaya meron pong involved na time kahit sa rightly dividing, mga kapatid. Ano po? Hindi lamang po sa pangkalahatang all scripture, kahit sa sulat ni Paul ay meron pong looking forward to a future time sa kanyang mga sulat. Although nasa tinatawag tayong now period of time, ay Paul is also predicting something looking forward to a future time. I believe, mga kapatid, na meron po siyang mga predictions or you'll say prophecies tungkol sa to come. So I don't think so na puro tungkol lang sa now period ang mga itinuturo ni Paul. Halimbawa, ang coming of Christ, maging ang tinatawag na second coming ay tinalakay ni Paul yan sa kanyang mga sulat, no? Ang 2 Thessalonians, for example, ay very detailed information tungkol sa world to come, no? Pagkatapos ng dispensation of grace. Kaya yun po ang punto, mga kapatid. Okay? So dito sa verse 19 ay binanggit din ni Paul ang tungkol sa foundation of God. Bagamat may mga taong nagliligaw mula sa katotohanan, nagkamali tungkol sa katotohanan, at may mga nasisira ang pananampalataya, naaakit na mga mahuhusay na pananalita at mga salitang man-made, no? Hindi po words to profit or profitable words or wholesome words gaya ng sinabi ni Paul sa chapter 6 ng 1 Timothy, no? Ang foundation of God, ang pundasyon ng Diyos ay nakatindig na sigurado. So sa lahat ng members ng Body of Christ ay wala pong pagdududa na walang hindi pupunta o tutungo doon po sa sangkalangitan. Ano po? Lahat ay tiyak sa kaligtasan. Hindi naapektuhan
ng alinmang maling doktrina, maling paggawi ang kaligtasan ng isang member ng Body of Christ, sapagkat ang kanyang foundation ay nakatindig na sigurado, at ang foundation yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At mayroong ng selyo, dalawang bagay tungkol sa selyo: the Lord knoweth them that are His. So, lahat po ng mga sumampalataya sa Panginoon, sigurado yan, kilala ng Panginoon. At hindi lang natin siya nakilala, kundi tayo din ay kinilala o kilala ng Panginoong Kristo dahil tayo po ay na kay Kristo. Tayo po ay tinawag nga ng Body of Christ. Parte po niya tayo, kaya tsak kilala po niya tayong lahat. Isang consolation or comfort sa lahat ng member ng Body of Christ ang bagay na ito, mga kapatid. At ang tinutukoy na walang ibang pundasyon ay siyempre ang ating Panginoong Kristo. Maging din sa prophecy ay tinawag din ng Panginoon na foundation, a sure foundation, cornerstone. Pero ibang grupo ng mga tao at ibang dispensasyon ang, of course, kinabibilangan ng mga believing Jews sa bansang Israel. Yung issue in time past, at sila rin yung issue in the world to come. Okay. Now, dito na po tayo sa verse 20, mga kapatid. Okay, ulitin ko lang pong basahin. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. So, dito po ay bibigyang pansin po natin ang ilang mga mahalagang salita at mahalagang expression. Pasensya na po kayo kung medyo maingay po dito sa aming kapitbahay. Muulan po dito ngayon at may pa-birthday po, may mga bisita po yata. At hindi po maiwasang mag-blow ng horn, nagbubusina po sila. Kaya sana hindi po yan makaabala sa inyo, mga kapatid. Will not bother us. Okay, so una po nating tignan o bigyang pansin ang mga katagang great house. So dito po sa Word of God, naghahanap po ako ng mga katagang great house dahil isa po yan sa tamang paraan. Now, dalawang verse lang po yung nakita kong gumamit ng exact expression na great house. Isa yung sa Amos at dito naman kay Paul. So, yung pong great house doon sa Amos ay iba po ang konteksto. So, dito na naman po tayo mag-focus dito po sa sinasabi ni Paul na great house. So, since si Paul ang bumanggit niyan, so maaaring, hindi lang maaari, talagang siya makatutulong sa atin para ma-identify bakit tinawag din niya na great house yan. Okay, so ang reference po na nakita ko dito ay sa unang sulat ni Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 and 16 na rin po. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Notice na binanggit po ni Paul dito ang mga katagang the house of God. So, ito pong house of God na ito ay tinatawag ding the church of the living God. So, wala pong ibang tinutukoy dito kundi mga mananampalataya, mga members ng body of Christ. So, tayo po yung tinatawag na the house of God. At dito sa house of God na ito, may issue, again, ng godliness sa verse 6. Kaya hindi po natin maihiwalay yan. Okay? Sabi ng verse 16, no? Should say, and without controversy, great is the mystery of godliness. By the way, ang tinutukoy po dito is the mystery of godliness. Hindi po sinabing the mystery of God. So, very specific. Yung words ay huwag po natin palitan. The mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, so that angels preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So, ang tinutukoy po dito na manifestation ng Diyos sa laman, I believe, ay yung binabanggit sa verse 15 na house of God, the church of the living God, ang body of Christ. So, ito'y tumutukoy mismo sa spiritual body or sa church the church, the body of Christ, ngayong dispensation. So, ang manifestation ng Diyos sa laman ay ang church, the body of Christ, mga members ng body of Christ sa laman, na nabubuhay sa laman. Tayo rin yung tinatawag na justified in the spirit. Tayo po ay sin of angels. Ayon sa Ephesians 3, we are being watched. Okay, to the intent that down to the principalities and powers might be known by the church, the manifold wisdom of God. So, sa atin natututo ang mga angelic beings. 1 Corinthians 4, watch din tayo, spectacle tayo to the world and to angels, sabi ni Paul, no? Particularly, I think, verse 9, ano po?
Then, naipangaral din po ang body of Christ unto the Gentiles. Of course, si Paul po ang unang nangaral niyan. Believe on the world, of course. Bagamat hindi karamihan sa mundo, pero pinaniwalaan na may existing na body of Christ. Tinanggap sa kalwalatian sapagkat may position po ang church, the body of Christ, in the heavenly places. Remember sa Ephesians 2:5 and 6 na tayo po ay binuhay and made us sit together in the heavenly places, in Christ, of course. So, ito pong great house, I believe, mga kapatid, ay tumutukoy sa body of Christ. Now, bakit great? In the sense na ito po ay composed of believing Jews and Gentiles into one body. So, lalahanin po natin na mga nations na po ang bumubuo sa membership ng body of Christ. Di kagaya sa time past na Israel, isang bansa lang. So, itong body of Christ ay malaki in the sense na worldwide na po ang kanyang scope, mga kapatid. Okay? So, yan po yung punto ng great house, mga kapatid. At dito sa great house na ito, great house, ay may binabanggit po si Paul na vessels of gold and of silver, mga sisidlan po o kasangkapan na yari sa ginto o ginto at pilak. Meron din po mga kasangkapang sa kahoy at sa lupa, made of earth, no? At dito rin ay binanggit yung yung ilan ay para sa karangalan, ikararangal, at yung ilan naman ay para sa ikasisirang puro o kawalan ng dangal, no? Dishonor, yung opposite ng word na honor. So, I believe, mga kapatid, na dito po sa dalawang uri ng sisidlang ito, tumutukoy po ito sa mga member ng body of Christ. So, we could say na may distinction, may division, ito pong dalawang vessels na ito, no? Dito mismo sa mga members ng body of Christ, great house, okay? So, ito pong vessels of gold and silver, I believe, ito po yung mga to honor, para sa ikararangal. At yun naman pong mga vessels of wood and of earth ay sa mga tungo sa ikawawalang dangal o kasisirang dangal, to dishonor. So, hindi po lahat ng member ng body of Christ ay talaga nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, sa kalwalatian o karangalan. Marami po, kung hindi man nakararani, no, ang member ng body of Christ na sa halip na they are honoring God or they are dishonoring God. Parang Israel din po in time past. Ang pangalan ng Diyos ay nabablaspheme, nalalapastangan sa mga Gentiles dahil sa kanilang hindi pagsunod sa mga batas ng Diyos. Gayon din sa aral ng biyaya ngayon, nakalulungkot at very critical po ang issue ng rightly dividing. Marami po ang nag-i-ignore nito, marami ang kumukontra. Okay, kaya hindi katakataka na marami pong members ng body of Christ na kagaya po ng binanggit ni Paul na to dishonor, some to dishonor. Okay? So, ito po ay 2 Timothy, last letter ni Paul. Mahalaga po itong bigyang pansin dahil naglalaman po ito ng magiging kalagayan ng Church, the body of Christ in the last days. Hindi ko po sinasabing nasa last days na po tayo, but this is a prediction clearly kung anong magiging kalagayan, picture ng Church, the body of Christ. At sana hindi po tayo mapabilang doon sa mga kasangkapan to dishonor God and His doctrine and His word of truth. Kundi mapabilang po tayo doon sa mga sisiglang kagaya ng ginto at pilak to honor God, no? Para sa karangalan ng Diyos. Okay. Now, kung tayo po itutunghay saglit sa 2 Corinthians 4:7, may binabanggit po si Paul dito na earthen vessels. Halimbawa, basahin po natin ang 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in earthen vessels, okay, that the excellency of the power may be of God and not of us. Dito po sa konteksto, ang earthen vessels ay tumutukoy po sa ating katawan, sa ating physical body. So, ito po ay sisidlang makalupa, no? The earthly body ito. Corruptible, weak. But, on the other hand, bagamat ito ay mahina, marupok, no? Hindi kakakitanan ng kalwalati na kagaya ng glorified body, ay meron po tayong excellency of the power of God, no? Meron pong excellent power na nasa atin. So, sa isang vessel to honor na anak ng Diyos, kumikilos sa kanya yung power of God na yan, the excellency of the power of God. At hindi yan sa atin, no? Through the Word of God. Dahil ang Diyos ngayon ay talagang kumikilos through the power of His Word. And in this context, halimbawa, balikan po natin,
May ministry pong binabanggit si Paul sa verse 1. And this ministry has to do with the ministration of grace. Kung babalik pa tayo sa chapter 3, may comparison ng law and grace, mga kapatid. Ano po? At sabi nga ni Paul, we have received this ministry. As we have received mercy, we faint not. But have renounced, iwinaksin namin ang mga natatagong bagay ng hindi pagkamatapat, dishonesty. Hindi kami lumalakad sa katusuhan nor handling the word of God deceitfully. So may issue din ng paghawak o paggamit ng salita ng Diyos na may kasamang pandaraya. Pag hindi po talaga nag-rightly divide, ganun po ang mangyayari, mga kapatid. But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Then notice, sa verse 3, may binabanggit na gospel. But if our gospel be it is said to them that are lost, itong lost, ito yung mga hindi pa ligtas, mga kapatid, hindi pa samampalataya. Sila ay lost o hindi pa ligtas na nawawala sapagkat the God of this world, and I believe this is referring to Satan, blinded, binulag ang kanilang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya, lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God who commanded the light to shine out of darkness, hath shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So malinaw na ang gospel dito ay ang gospel of Christ. Ito po yung ginagamit ng Diyos upang i-dispel yung mga bulag pa, kagaya natin nung una, nung unbelievers po tayo, ay mga bulag, pero our blindness was dispelled, nawala. Nakakita po tayo when we heard the gospel. At nagdesisyon po tayong sumampalataya, magtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. So, nung tayo po ay nagtiwala na sa kasapatan ng kanyang sakripisyo sa atin sa krus, sa kanyang kamatayan at dugo, doon po sumilay, nagliwanag sa ating pag-iisip. Yung pong ebanghelyo ni Kristo na siyang nagbigay sa atin ng kaunawaan na tayo ay naligtas by grace through faith, hindi dahil sa ating religion, religious works, hindi sa ating kabutihan, kahusayan, kayamanan at anim pa mang bagay na nanggagaling sa atin. So yun po mga kapatid, bagamat tayo ay weak sa mga kaibigan kapatid na tumitingin sa kanilang sarili na wala naman akong mataas na pinag-aralan, ako'y isang mahirap lang, ordinaryong tao lang, hindi ako paniniwalaan, okay? Hindi ako magaling magsalita. Well, kaibigan, kapatid, no, kamag-anak, hindi po sa iyo ang kapangyarihan. Don't look on yourself. Hindi sa atin ang kapangyarihan, yung excellence of the power na yan ay of God and not of us. Si Paul ay meron ding problema tungkol dyan. Meron din po siyang, sabi niya sa 1 Corinthians 2, may panginginig. Ano po? Anyway, ang kapangyarihan, no? Sabi nga niya, that your faith should not stand in the wisdom of men. Hindi po siya gumamit ng wisdom of men. Kaya hindi mo kailangan maging matalino sa mundong ito. But in the power of God. And what is the power of God in that context? The preaching of the cross. The gospel of Christ. The power of God, the salvation. So yan yung ating treasure, kayamanan in this earthen vessels. Kaya huwag po natin kahiya, kaibigan, kapatid, no? Lagi po natin ipangaral, ipakilala, isalaysay. Kahit ipahiyain po tayo ng tao. Kahit na out of 100, isa lang ang naniwala. That's okay. We are glorifying God, not ourselves. That is preaching Jesus Christ. Huwag po yung ating mga sarili, hindi po yung ating grupo. Minsan, tinatanong tayo, anong grupo ka ba? Anong organization mo? Yun po yung mas nakikilala, yung denomination o yung organization, no, kaysa ang Panginoong Kristo. Dahil ang tao doon po interesado. Well, i-focus po natin sa gospel of Christ, sa preaching of the cross ang ating pangaral, because that is our treasure in these earthen vessels. In that case, kapag tayo po ay nangangaral faithfully sa gospel, tayo po ay magagamit na vessel to honor. And of course, yung pangangaral may kasamang pamumuhay yan. Tama yung ating aral. Anyway, yung gospel na ating pinangaral, kung hindi po natin ginamitan ng rightly dividing, hindi din po natin maiintindihan. Agaya po, ang background ko noon ay hindi po from a rightly dividing perspective yung aking pag-aaral. Po. Corrupt pa po ang Biblia ko noon, kung ano-ano ang pinangangaral ko. And I was thinking that God was working in me, but actually, no. Emotion ko lang po yun. Although, iniisip ko na I feel God, but that's not true, no? It's only by the power of His Word, by the power of the Gospel, at natutunan ko ang rightly dividing, natutunan ko ang tamang Gospel. Kaya hindi po natin pwedeng iwalang bahala ang rightly dividing na pag-aaral ng salita ng katotohanan. Okay. Now,
Balik po tayo sa 2 Timothy chapter 2. Ituloy po natin sa verse 21 na po tayo. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So ito pong binabanggit dito na men ay ito yung lalaki o tao, no, a workman, kung sa verse 15 babalik po tayo, no. Ito po yung mga faithful men din na sinasabi ni Paul kay Timothy na i-commit niya yung mga bagay na natutunan niya kay Paul, no? Sa verse 2 yan, ang chapter 2 pa rin. Okay, ito yung mga taong yung salitang purge ginamit. Ang salitang purge po is to cleanse, linisin o dalisayin sa pamamagitan ng pagbubukod. Bubukod mo ang iyong sarili doon sa masasamang gawain o sa mga taong hindi nagrerespeto sa salita ng Diyos. Ano po? Hindi po kumikilala sa authority ng Word of God. Hindi nagpa-practice ng rightly dividing, no? Okay, cleanse or purify by separating caring of whatever is impure. So, alingmang impure o hindi dalisay, ay iiwanan mo yon. Alingmang bagay na tinatawag na heterogeneous. No? Sa dictionary ko po kinuha ito. Ito'y nagmimix o sumisira sa kadalisayan ng isang message, halimbawa ng Gospel of Christ. Ang dami pong nakasisira. Inaalis yung purity o dahil sa mga mix na mga doctrine or mixed expressions or tinatawag na gospel cliches, ano? Expressions na wala sa Word of God, nawawala yung power of the preaching of the cross. Kaya ingat po tayo, kapatid. Kung ano lang po yung sinabi ng Word of God, yun lang po ang ating gamitin. Huwag na natin gamitan ng mga emotion o ng mga mabulaklak na pananalita na nakasisira. Mawawala ng epekto ang cross of Christ. Gaya ng water baptism, ano po? Ginagamitan ng emotion ng marami at naging religious tradition na yan. At kapag ang isang preacher magaling sa pagpapaiyak, no? Pagpapaimot, makukumbinsi yung tao at dadalhin siya sa water baptism na kasisira sa gospel of Christ yan, sa preaching of the cross. Yun po yung mga bagay na dapat na isasaalang-alang po natin. So, anong mga bagay na labis, hindi kailangan doon sa preaching of the cross or sa doctrine ng Word of God, no, in general, no, sa mga sulat ni Paul, no, dapat ay inaalis po natin, i-purge natin doon sa doctrine. At sa ating sarili din, may i-purge tayo mga bagay. At dito nga, may binabanggit si Paul na i-purge himself from these. Ano po yung binabanggit ni Paul dito na mga bagay, no? These, plural po yan. Ano po? Kung titignan po natin ang context, okay, saan po natin lilinisin o dadalisayan ang ating sarili? I believe na mahalaga dito ang context. Halimbawa, sa verse 14, kung babalik tayo doon, iwasan po natin yung lapastangan at walang, verse 16 rather, no? Walang kabuluhang mga pananalita. Yan nga, pag-expression na wala sa Word of God, vain babbling na po yan. Mabulaklak na pananalita. Ano po? Foolish talking. Words to no profit, no? Basta't wala po sa scripture yung term or word, no? Word or words to no profit po yan. Then, syempre, linisin din natin ang ating sarili. Iwas po tayo sa ungodliness. So, hindi po mawawala kasi hindi natin pwedeng iwala yung doktrina, yung sound doctrine sa godliness at yung rightly dividing. Hindi naman natin matututunan ng sound doctrine kung walang rightly dividing. Magkakakonekta po lahat yan, mga kapatid, no? Yung ungodliness, nakalulungkot, marami po ngayon, no? Hindi naman po lahat, no? Ang tumatayo sa mga tinatawag na pulpito, naglilingkod, pero ang buhay ay ungodly. Hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Salungat sa pagkamakadiyos na itinuturo ni Paul. At kahit na magaling ka pa sa pagsasalita, pag-explain ng mga verses sa Word of God, kung ang turo mo at ang buhay mo ay ungodly, that is not honoring God. Hindi ka vessel to honor, kundi to dishonor. Halimbawa, magturo tayo ng tithing, nasa Word of God yun. Magturo po tayo ng law, iobliga natin ng tao. Okay? Marami pang iba na salungat sa aral ng biyaya. Kahit na nasa Word of God yan, ungodly doctrine po yan. At magre-resulta rin sa ungodliness. Dahil ipapractice po ng tao, halimbawa yung tithing, hindi naman po para sa atin, ipapractice, kawawang believer, umaasa na siya pagpapalain ng Diyos dahil yun ang promise, okay?
pararamihin yung kanyang tinatangkilik, no? Yung kanyang material na pangangailangan matutugunan kapag nagbibigay ng 10%, no? Yun po ay ungodly doctrine, ungodly teaching. Magre-resulta sa ungodliness. At kawawang mananampalataya, pagharap niya sa Panginoon, yung kanyang buhay ay walang kwenta dahil nakinig sa maling aral, words to no profit, teaching or strivings about the law na sinasabi din ni Paul sa 1 Timothy 1, no? Na maraming ganyan, desiring to be teachers of the law. Dinadala yung law teaching sa grace. So, again, that is ungodliness. False doctrine, kung babalik tayo sa verse 18, di ba, may dalawang personality dyan na binanggit. At ang tinuturo nila, the resurrection is past already. So, may example ng false doctrine dyan. At marami yan sa mga sulat ni Paul, no? May mga binabanggit siyang another gospel, another spirit, no? Sa 2 Corinthians chapter 11, no po, may tatlong another po doon, no? So, yun po yung nakalulungkot. Ang daming false teachings ngayon na kumakalat na pinopromote ng mga false teachers. At hindi lang po mga unbelievers ang nagpapakalat, pati mga believers. Dahil in a great house sa body of Christ ay may mga vessels nga to dishonor, kagaya ng wood and earth. Hindi po nagra-rightly divide at salungat ang kanilang buhay sa katotohanan. At hindi lang dyan mo lilinisin ang iyong sarili sa tinatawag na profane and vain babblings, words to no profit, ungodliness, false doctrine, kundi sa iniquity. Di ba? Yung sabi niya dyan kanina, yung sabi ng context, no? Yung seal natin is, let him that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, ang salitang iniquity is 6 times lang na ginamit ni Paul yan. Mga kapatid, sa po yan dito sa verse 19. Okay? Yan po yung ating lilisanin o linisin natin ang ating sarili sa tinatawag na iniquity. Okay? Hindi ko na po tatalakayin lahat kung saan binanggit ni Paul yan. Pero sa 2 Thessalonians 2:7 ay ginamit po niya o binanggit po niya ang salitang iniquity. Halimbawa sa verse 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Ang ganda pong context nito, mga kapatid. At meron na po akong gagawing pagtalakay dito at maaaring ito ay hindi gugustuhin ng marami, maging ng mga rightly dividers. But para bigyan din lang yung punto, may binabanggit po dito na mystery of iniquity. So, ito'y isang sikreto na walang nakakaalam. Okay, nung una, kagaya ng lahat ng mystery sa Word of God, yung nireveal kay Paul, pero ngayon ay naipaalam na. So, ito po ay sikreto na i-reveal kay Paul, pero sikreto nung una, before Paul, hindi po ito completely understood, no? Bagamat may mga pahiwatig, pero dito ay naging malinaw, no? Ito ay additional revelation na ibinigay kay Paul. So, itong mystery na ito ay something that was kept secret but now revealed. At ang issue ay mystery of iniquity. Okay? At sabi ng verse, ito'y kumikilos na. Yung tense niya ay doth already work. Kumikilos na po ito. At ito'y kumikilos sa dispensation of grace. Ano po? Only he, may pumipigil po dito, who now letteth, yung word na let is hinder or withholding, ano, sa context, will let until he be taken out of the way. So, hindi ko na po i-elaborate, i-explain ng maigi ito dahil kulang po tayo ng oras. Ano po itong mystery of iniquity? Turn to 2 Corinthians 11:13-15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ito po yung mga kapatid. Ito po yung mystery iniquity ay ito po yung taktika o tusong taktika, pamamaraan, tawag nga ni Paul sa sa Ephesians 4:14, ano po? Cunning craftiness. Okay? Okay? To hide himself. Upang itago ni Satan kasama ng kanyang cohorts, ng kanyang mga alipores na binanggit dyan. May mga false apostles, deceitful workers, mga ministers, as though ministers of Christ. Parang minister ni Kristo. Okay, dahil si Satan ay kaya niyang i-transform ang kanyang sarili, okay, into an angel of light.
So, batid natin na sa Word of God ay adversary, enemy, evil. Napakasama nitong si Satan. Pero kaya niyang itago yung kasamaang yon, yung iniquity na yon, yung kalikuan na yon, sa pamamagitan ng magandang itsura o magandang asal. Okay? Sa religion, nagpapakita rin po sila ng kabutihan. No? May mga nagsasabi rin ako'y binago ng Panginoon sa religion. Pero outward lang yan. Ano po? Parang angel of light, no? Na sinasabi ni Paul dito. So, ito po yung pamamaraan ni Satan upang itago ang kanyang sarili, yung kanyang tunay na identity pagkasino, yung kanyang mga masasamang gawain, okay? Na, of course, involved dyan ang false doctrine. Okay? May tinuturo ng kanyang mga false ministers. No? Parang mga minister ni Kristo kung titignan mo, pero mga fake sila. Okay? So, nagmamaskara sila, okay, masquerading themselves ng kabutihan, outward appearance, na parang banal, no? Okay, ganyan sa religion, no? Outward appearance, magagandang kasuotan, okay, magagandang simbahan, magaganda lahat. Mga sikat na tao, yun yung parang involved. Kapag ka identified ka na sa mga ganun, ay parang napaka maka-Diyos mo na. But, mag-ingat po tayo, dahil dyan po magaling ang kaaway. Nagmamaskara na para bang maganda, mabuti, na makaiga-igaya sa mata, sa paningin, pero salat sa katotohanan. Ayan po si Satan ngayon. So, yung kanyang kabutihan ay outward lang, panlabas. Wala talagang kapangyarihan sa kalooban or walang power of godliness dahil wala naman si Kristo, walang sound doctrine, no? Walang word of God, walang rightly dividing. Okay? Marami pong ganyan ngayon mga kapatid, no? Tinatangkilik ng maraming tao, pero itong mga preachers na ito hindi tumatangkilik sa word of truth, rightly dividing. Ayan. So, ang intention lamang nila is mandaya. Itago ang katotohanan. So, yan po yung mystery pinikilig. Kumikilos na yan ngayon. At kalakip din dyan, may kaugnayan din yan sa kay Satan. Kay Antichrist, in the future. Satan and the Antichrist in the future after ng dispensation of the grace of God. Okay, so yan po yung mga bagay na kung saan linisin ng isang tapat na anak ng Diyos o tao ng Diyos, faithful men. Okay? Ang kanyang sarili, ulitin ko, profane and vain babblings, ungodliness, false doctrine, iniquity. At huwag tayong gagaya sa religion. Huwag tayong mainggit sa kanila. Kahit na wala pong naniniwala sa atin, at hindi kapani-paniwala ang ating itsura, hindi tayo magaling, hindi maraming naakay na mayayaman at sikat. Hindi po yung mahalaga. Ang mahalaga, mga kaibigan kapatid, kumangaral, mga tapat na mananampalataya ay yung katotohanan. Huwag po natin ipagbili, pagpapalit yun. Okay, mamuhay po tayo ayon sa katotohanan. Ayan. So kung ikaw ay malinis na sa mga bagay na binanggit, ikaw ay matatawag ng vessel unto honor. Ikaw na ikasangkapan tungo sa ikararangal, of course, ng Diyos. No? Sanctified. Ayan yung sinabi na verse. Set apart unto God for His holy purpose. Then, meet for the master's use. No? Naangkop ka na para sa master's use. Sino bang master natin? Of course, of our Lord Jesus Christ. Ano? Prepared, handa ka na rin sa bawat mabubuting gawa. Ayan, hanggat hindi nalilinis ang ating sarili sa mga bagay na binanggit dyan sa context, hindi po tayo matatawag na vessel to honor. Hindi po tayo matatawag na meet for the master's use. Hindi po pwede. At hindi tayo handa sa mabuting gawa. Kabaliktaran po mga kapatid. Magagamit po tayo ng kaaway. Ayan. Verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Flee. So yung salitang flee. Tumalilis tayo. Tumakbo tayo. Okay, yung salitang also. Mahalaga, yan, yung salitang also dahil maliban na lilinisin mo yung sarili sa mga bagay na binanggit sa context, no? Kasama na rin talilisan mo o takbuhan mo yung youthful lust, yung pita ng kabataan. Now, hindi lamang po mga kabataan ang biktima dito o pwedeng ma-involve kahit na yung mga adults na namumuhay sa ungodliness. Okay? Walang word of truth sa kanilang buhay. Kahit may edad na yan, pwedeng mabiktima pa rin ng youthful lust. Pero by the way,
Itong si Timothy kasi nasa kategorya po o classification siya ng youth, di ba? Sa 1 Timothy 6:12 sabi nga ni Paul, let no man despise thy youth, no? Mamaya balikan natin yan. So sabi niya kay Timothy, flee, layuan mo ang youthful lust, no? Yung word na flee is tatakbuhan mo. Okay, nakikita mo pa lang lumalayo ka na, no? Abstain from all appearance of evil. Then pagkatapos mong palilisan yung youthful lust, susunod ka naman sa righteousness. Yun yung safest place to go para ma-maintain mo yung pagiging vessel to honor mo. Now, ano po ba itong mga youthful lusts na ito? No? Of course, ito yung mga gawa ng laman, no? Nasa Galatians 5:19 yan, no? Gawa ng laman. At lahat nga ay pwedeng mabiktima niyan, lahat ng believers. Ano po yung mga works of the flesh? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So gawain po ito ng mga unbelievers. Yung mga ang identity ay in Adam, sinners, ungodly. So hindi ka na po identified with Adam, hindi ka na identified sa mga sinners, kundi identified ka na as saint in Christ ka, no? Banal ka, no? Made holy, sanctified. Kaya hindi po dapat ito yung nagmamanifest sa ating buhay. So lumakad po tayo na ayon sa ating katayuan kay Kristo, huwag salungat. Dahil kapag kaganon, masisira yung ating buhay. Ano? Magiging vessel to dishonor po tayo. So, ang kabaliktaran yan, nung binabanggit ni Paul na youthful lusts, ay ang sundan mo yung righteousness. Follow righteousness, faith, charity, peace. And I believe, yun din yung tinutukoy ni Paul sa Galatians 5 na fruit of the Spirit. By the way, fruit, no, single kind of fruit, no, hindi fruits, no, dahil puro matutuwid lahat yan, mabubuti at banal na mga katangian. Halimbawa, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Wala talaga. Dahil pag lumalakad ka sa espiritu, magmamanifest yung bunga ng espiritu, tsak, hindi ka rin kakikitanan ng youthful lust, ng gawa ng laman. Okay? Dahil ikaw ay mamumuhay batay sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa krus. Halimbawa, sa verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh. Dahil crucified na with Christ yun, yung old man na yun. So, you are appropriating by faith, no? You believe what the cross of Christ accomplished for you. Kaya makikita yung kapangyarihan ng godliness, ng fruit of the Spirit, no? With the affections and lusts. Kasama na po na crucify yun. Sa Ephesians 5:9, for the fruit of the Spirit, capital letter, Holy Spirit yan, is in all goodness. Wala pong masama dyan, wala pong evil dyan. And righteousness and truth. So, nasa truth yan. Nasa salita ng katotohanan yan. Ayan. So, ganun din, kanina, binanggit ko sa 1 Timothy 4:12 na let no man despise the youth, but be an example. Si Timothy po uli yan, sa unang sulat, example of the believers. So, among the church, inside the great house, no? Maging example of the believers in word, hindi lang basta yung speech o pananalita, kundi pag sinabing word, may involved na doctrine dyan, no? Pati yung lifestyle mo, sa pananalita mo, may involved na doctrine, word of God. In conversation, manner of life po yan, yung estilo ng pamumuhay mo, ayon talaga sa word of God. So, godly, no? In charity is, kung titignan natin ang word na charity, ang definition niya nasa 1 Corinthians 13. Napakaganda ng sinasabi ni Paul tungkol sa charity. Hindi po yung love, ito, sa King James Version ay charity. Sa Colossians 3:14 is sabi niya, put on charity which is the bond of, above all sabi niya, put on charity which is the bond of perfectness. No? Ayan. So, basahin po ninyo 1 Corinthians 13, nandoon po yung mga katangian ng charity na isusuot po natin. Okay? In spirit, in faith, in purity. So, hindi po talaga pwedeng ihiwalay, mga kapatid, no? Yung pamumuhay ng tama, no? Sa tamang doktrina at sa rightly dividing the word of truth. Okay. So,
Kung babalikan natin ulit yung verse, doon sa huling bahagi ng verse 21, ano, na binasa natin, sabi niya, sa last part is with them. Okay, di ba sabi niya, follow righteousness, faith, charity, peace. And then sa last part is sabi niya with them. So itong them dito is mga faithful dito na mga banal, ano? Faithful in Christ din po ito, mga men to honor, mga vessels to honor. With them that call on the Lord out of the pure heart. So ito pong dalisay na puso, napaka-importante mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak sa paglilingkod sa Diyos. At hindi natin madadaya ang Diyos dito. Okay, hindi natin pwedeng bastang sabihin sa tao na malinis ang puso ko. Well, maaaring sabihin natin yon, pero in the sight of God, hindi natin pwedeng dayain. Ang tao pwede nating dayain, but God, we cannot. God is not mocked, no? And we cannot deceive God. Alam natin na ang tao by nature ay masama ang puso. Yan ang sinasabi ni Jeremiah, di ba? Desperately wicked. So talagang likot, masama. Sa Mark 7:21-23 ay inilahad, isiniwalat ng Panginoong Kristo kung anong laman ng kalooban ng tao. Ano po? Nandyan po yung evil thoughts, masamang pag-iisip, adultery, no? Fornication, murders, thefts. Ayan, yan yung nasa kalooban ng tao, kaya gumagawa siya ng ganyang mga bagay, ano? Pagnanakaw, covetousness, kasakiman, idolatry din yan, ayon kay Paul, ano? Wickedness, deceit, pandaraya, lasciviousness, kalasuan, evil eye, ayan, nasa loob ng tao lahat yan. Blaspheming God and His Word, no? Pride, bakit ma-pride ang tao? Yan yung nasa loob niya, yun yung nilalaman ng puso niya. Foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Now, nakalulungkot, sa aking karanasan, no? Sorry kung mababanggit ko ito, it's not my personal experience by myself. I mean, hindi ako mismo, but I have observed sa great house na ito, sa tinatawag na Body of Christ, ay meron talagang mga kapatid tayo na kalulungkot sabihin, this is not to destroy and attack them, we should help them, na talagang saglak sa ungodliness, sa gawa ng laman. So sa mga kabataan na nanonood, malinaw po ang Word of God, huwag po tayo may involved sa mga gawa ng laman. Youthful lust. Okay, may kaugnayan lahat sa relationship yan, yung adultery, relationship with the opposite sex, no? Kung ikaw ay may asawa, wala kang dapat na karelasyong iba. Okay, dahil tinuturo ng Word of God na isa lang ang maging asawa, lalo na sa mga bishop na tinatawag, no, yung gumagawa ng office of a bishop, husband of one wife lang. Wala pong post-marital sex, or sa mga kabataan, premarital, hindi dapat. Sagrado yan. Dapat ay nagpapailalim tayo sa sinasabi ng kasulatan, at maging sa gobyerno, magpasakop tayo. Hindi po masamang sumunod sa batas, na dahil ang gobyerno naman ay minister of God for good, no? Pero kung lumalabag sa salita ng Diyos, doon tayo hindi susunod dahil may higher authority ang Word of God. So, yun po yung sinasabi ng Word of God na kabanalan o pagkamaka-Diyos na pamumuhay. Tinuturo ng Word of God yan, kinukontra niya ang alinmang immoral na pamumuhay or pamumuhay na labag sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Yan po ang tinuturo ng Word of God. Di po ako, no? Malinaw po sa issue ng godliness yan, yung gawa ng laman. Okay. Tuloy po natin. So, yung pure heart ay binanggit po ni Paul yan sa 1 Timothy 1:5. Now, the end of the commandment is charity out of a pure heart. So, dito may malinaw na binabanggit si Paul na charity. Charity uli at pure heart. And of a good conscience. Yung mabuting konsyensya. At yung pananampalatayang genuine. Faith and fame. So, ayan. So, kalakip talaga sa aral ng mabuting aral or sound doctrine yung pure heart. Anyway, wala po talagang pwedeng makapagdadalisay sa puso ng isang taong marumi, kundi ang salita ng Diyos. Una, of course, maligtas ka muna. Okay? By the gospel of Christ. At pagnanahan ng Panginoon sa iyo, no? At ang banal na Espiritu, and through the Word of God, of course, hindi pwedeng sabihin
nasa akin ang banal na Espiritu, nasa akin ang Panginoon, ay dalisay ng buhay ko. Well, marami akong kilalang believer na hindi nakakaalam ng katotohanan, hindi mahilig sa pag-aaral ng Word of God, kahit nananahan ng Panginoon, hindi naman pinapanginoon ng Panginoon. I mean, hindi siyang Lord ng kanilang buhay, kahit na nananahan ng Espiritu, hindi naman lumalakad sa Espiritu, ay ang dahilan ay dahil kulang naman sa Word of God. Wala talagang pagmamahal sa salita ng Diyos. Okay? Hindi minamahal ang katotohanan, hindi mahalaga ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya, practically, hindi kakikitanan ng godliness. Okay? Now, Acts chapter 15, verse 8 and 9, God which knoweth the hearts. So, notice, no? Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso. Okay? Bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So, yung grace ng Panginoon ang makapag-purify. Magsisimula yan dun sa gospel of Christ, the power of the gospel of Christ. And then, of course, ang Word of God, yung Word of His grace, yan po ay kapag natutunan, little by little, nag-grow ang tao spiritually, yung kanyang buhay, no, habang pinaniniwalaan niyang kanyang natutunan, ano po, na salita ng katotohanan o salita ng biyaya, ay madadalisay yung kanyang buhay practically, sa kanyang practice. Dahil doon magsisimula yung pagbabago sa heart through the power of God's Word, and then ang manifestation, godliness. Okay, so ang natatanging bagay lang, the only thing that could change the heart of men, of course, is first of all the gospel, the gospel of Christ, and the word of truth, rightly dividing in this context. So, napaka-critical ulitin ko. Yung pamumuhay sa godliness, malaking connection nito sa rightly dividing. Ignoring rightly dividing will result to ungodliness. Verse 23, but foolish and unlearned questions avoid. Ito, may babala uli si Paul. Mga foolish, mangmang, at unlearned questions, avoid, yun po iiwasan natin, knowing that they do gender. Yung salitang gender is, it breeds or beget stripes. Ganun talaga. Kapag foolish or unlearned questions yung ipinopromote ng isang tao, lilikha po yan ng pagtatalo, kaguluhan. Hindi po makapagpapatibay. Ano po? Profane and vain babblings, words to no profit. Kalakip po yan o may malaking kaugnayan yan sa foolish and unlearned questions. Mga tanong, unlearned questions na hindi issue ng Word of God. No? Walang verse, no? Walang proof. At hindi mismo ginamitan o ginamit sa Word of God, halimbawa, yung mga tanong na yun, o hindi issue ng Word of God. Okay? Yan. First chapter ng 1 Timothy, neither give heed. Huwag mo tayong makinig sa mga tinatawag na fables, mga pabula, mga fictitious stories, hindi naman totoong mga istorya. Endless genealogies, walang katapusang mga talaang kanan. Ang mga Hudyo mahilig dyan, ano po, penetration kanilang mga angkan. Which minister questions, ayan, yun yung problema, no? Lumilikha lang ng mga tanong, nagmi-minister ng questions, no? Sa halip na godly edifying, kasi hindi naman issue ng Word of God, which is in faith. So, ang godly edification, nasa doktrina yan, nasa pananampalataya, nasa one faith na ibinigay kay Paul para sa atin. So, kung hindi issue yan ng one doctrine or one faith, ng doctrine of godliness, bakit natin pagbubuhusan ng panahon o pagtutuunan ng pansin? Kaya, mas pahalagahan po natin kung ano yung mga tinuturo mismo ng salita ng Diyos. Yung mga wholesome words, no? Mga salita na talagang binanggit sa Word of God. Halimbawa, sa 1 Timothy rin, chapter 6, verse 4, may binabanggit si Paul dito na proud. Ito yung mga kalinya o kasama ng mga gumagamit ng foolish and unlearned questions, ano? Sila yung mga taong proud. He is proud, knowing nothing, walang nalalaman. Bagamat nagpapanggap na maraming alam, okay? But dating, yung salitang dating, D-O-T-I-N-G, is ang pinapahalagahan niya, yung mga nagpapahalaga ng mga questions, no? O excessive, meron siyang pagpapahalaga sa mga sa dictionary ay ang salitang dating is regarding with excessive fondness. So, excessive fondness, meron siyang
attachment, or we will say kinatutuwa niya yung mga salita naman na wala namang katuturan, mga questions, okay, and stripes of words. So gagamit ka ng mga salita na hindi naman ginamit ng scripture, and then yung expression na ginamit mo, words ay pilit mong ipagpupumilitan mong paniwalaan. So lilikha po talaga yan ng kaguluhan, no? Stripes of words. Kung wala sa Word of God, stripes of words yan, whereof cometh envy. So meron ng pagkainggit, yun na, makakasama sa pag-uugali. Strife, kaguluhan. Railings. Railings is, kagamit ka na ngayon ng insulting language. Reproachful words, no? Yung hahamakin mo na yung kapwa mo mananampalataya, no? Yung tinatawag na railings, no? Yan. Evil surmisings, masamang akala. Ayan, hindi na magiging dalisa yung konsensya mo at puso mo kapag kaganon, mga kapatid, ano po? Then, kung titignan natin ang context nito, sabi ni Paul, yung mga taong proud, knowing nothing, and so forth, no? Sila po yung mga taong nagtuturo ng otherwise. If anyone teach otherwise, kumukontra po. Hindi sumasang-ayon sa wholesome words. Even the words of our Lord Jesus Christ. By the way, ito pong mga sinulat ni Paul ay hindi naman po words ni Paul ito. They are the commandments of the Lord. 1 Corinthians 14:37, no? Sa mga nagpaparatang na sinasamba natin si Paul, yan po ay isang maling paratang, depensa lang sa kanilang sarili, insulting language din po yan, dahil we are just believing what the Word of God says, no? Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, no, na ibinigay kay Paul, maging sa pagka-apostol ni Pablo, kasama ka dyan sa mga taong vessel to dishonor at itong mga taong proud knowing nothing. Okay? Nakalulungkot mang sabihin. Okay? Then, tuloy natin, and to the doctrine which is according to godliness. So, yan, kinukontra. Okay? Yung wholesome words of our Lord Jesus Christ, yung doctrine which is according to godliness, na kanino ibinigay? Batay sa context natin pinag-aralan kay Paul. Okay? Yan. Perverse disputings of men of corrupt minds. So mga taong corrupt ang pag-iisip, salat sa katotohanan, deceit of the truth, supposing that gain is godliness. So marami pong ganyang mga members ng body of Christ sa great house na ito, na vessel to dishonor. Sila po ay nag-aakala na ang gain, and I believe, sa context, kung titignan natin, ay material gain yan, ay godliness. So, marami pong ganyang believer nakalulungkot na dahil umaasenso sila, ay iniisip nila na dahil sa sila ay namumuhay in godliness, nasa tamang organization, nasa tamang grupo, ay pinagpapala sila ng Panginoon. Well, I'm sorry to say, mga kapatid, ano po, hindi po ganyan ang pamamaraan ng pagpapala ng Diyos ngayon. Excuse me po. I believe na ang blessings natin ay spiritual blessings, yan ang sabi ni Paul, at pinayaman tayo sa lahat ng bagay o sa bawat bagay. 1 Corinthians 1. So, I do not look at myself, at my physical condition, ano? Hindi po yun ang tinitignan ko, kundi at my position in Christ. Kung ano yung katayuan ko kay Kristo. Ano man ang maging kalagayan ko physically, it doesn't matter. It does not contribute to my spirituality. Ang aking spirituality ay nakabatay sa ginawa ng Panginoon, hindi sa ginawa ko. At tapos na niyang ipinagkaloob yung blessings na yan. Kung ano ang meron tayong tinatangkiling ngayon na material, dahil yan ay maaaring sa pagsisikap natin, at kung tayo ay tapat sa salita ng Diyos, namumuhay ng tama, nagtatrabaho, at nagkaroon tayo ng mga material na pangangailangan, sumobra pa sa pangangailangan, yan ay batay sa salita ng Diyos na sinunod natin. Hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa iba na mas tapat ako sa iyo dahil meron ako nito. Dahil tayo po ay sasalungat sa sinasabi ni Paul na supposing that gain is godliness. So, kahit na wala kang material gain, kung namumuhay ka sa tama, you know the truth, rightly dividing, yung buhay mo ay batay sa sinasabi ng Word, tinuturo ng salita ng Diyos sa godliness, doctrine of according to godliness, ay yun po yung tunay na pamumuhay, nakalulugod na pamumuhay. So, hindi sinusukat ang godliness sa material gain. Hindi po yung material gain ang sukatan, kundi yung buhay mo mismo, yung doctrine mo, yung pamumuhay mo, yung aral mo, yung manifestation ni Kristo mismo, siyang issue sa buhay mo, kaibigan, kapatid.
So, Titus 3:9, avoid foolish and unlearned. Sorry, but avoid foolish questions, no? Hindi lang po kay Timothy sinasabi yan ni Paul. Maging kay Titus, no? Foolish questions, umangmang na mga tanong, and genealogies, nandiyan na naman, contentions, mga pagtatalo, yan, strivings about the law, yan, pagtutunggalian tungkol sa kautusan. Hindi po dapat iyan yung ating ipinopromote na aral. Okay, itong mga Hudyo, no, in the past, no, pinipilit nila na ang mga Gentiles na sumunod sa kautusan, magpatuloy, no, ang mga taga-Galacia, halimbawa, ano po. So, hindi po yun yung ministry natin ngayon, no. Ang ating binibigyan din ngayon ay yung grace of God in the dispensation of grace, na ibinigay kay Paul. Kaya, napakahalaga uli, again, ng issue ng rightly dividing. For they are unprofitable and vain. Totoo nga naman, if you are going to go back to the law teaching at yun ang isa sa pamuhay mo, again, unprofitable yun at walang kabuluhan. So, anumang aral ng time pass, okay, ng law teaching na i-apply mo ngayon, marami po nakalulungkot, no? Mga kapatid natin, member ng Body of Christ, kumukuha ng teaching sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po? At i-apply ngayon. Kiniklaim yung mga promises ng Diyos dyan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Misunderstood, misrepresented yung verse. No? All these things, sinasabi nila, bahay, lupa, asawa, kung ano-ano. Pero sa konteksto, hindi naman po yun ang sinasabi. Pagkain, pananamit, inumin ang binabanggit lang doon ng Panginoon. At hindi po promise sa atin yun. Yung kingdom of God doon ay yung kingdom of heaven, itatag ng Diyos dito sa lupa para sa bansang Israel. So, that is not, again, right. That is wrongly dividing, no? Let me use the word wrongly dividing. Wala pa sa word of God dyan. Just to say it, na nag-o-oppose sa rightly dividing the word of truth. So, ano pong ibubunga niyan? Unprofitable and vain. Okay? So, kung ipagpupumilitin natin na, nasa word of God naman yan, yung principle na susundin. Well, again, sorry po mga kapatid, hindi po yun ang tinuturo ni Paul. Ang sinasabi ni Paul, hindi seek ye first the kingdom of God, kundi seek those things which are above. Yung heavenly kingdom natin, nasa heavenly places, yung sa Matthew 6, due sa bansang Israel dito sa lupa. So, tayo po ay pinayaman na at nandun na yung riches natin, blessings natin in heavenly places. Kaya yun yung ating hahanapin habang tayo namumuhay pansamantala sa buhay na ito dito sa lupa. Para maging profitable yung buhay natin, vessel to honor, not to dishonor. Okay, yung salitang strive dito sa verse na ito is sa verse 24 na po tayo. The servant of the Lord, yung man of God, faithful man, workman, okay, must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patient. Ito yung katangian ng isang taong nagre-respeto sa salita ng katotohanan, no? Nagra-rightly divide. Okay, at batay sa context. Nilinis ang kanyang sarili sa mga bagay na binanggit dyan. Profane vain babblings, false doctrine, ungodliness, iniquity. Ano po? Ito po yung servant of the Lord, kagaya ni Timothy. Hindi po siya nakikipagtalo. Yung salitang strive is contend to contest. Nakikipagpaligsahan. Struggle in opposition to another. Hindi po yun yung trabaho natin. Ang trabaho natin is just to teach the truth. Okay, kung may mga nag-o-oppose, may mga hindi naniniwala, so be it, mga kapatid. We are not ministering or preaching, teaching the word of truth, rightly dividing to please ourselves, to please others, but to please God, first of all. Kasi, study to show themselves approved unto God. Ano po? Ayan, workmen, that did not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, wag na po tayong makipagtalo sa isang servant of the Lord. Hindi po niya ministry to strive, but be gentle. Ang kabaliktaran ng striving, no? Gentle ka, maamo ka. Gentle yung pakikitungo mo unto all men. Unto all men po yan. Unbeliever man yan, nag-o-oppose man sa'yo, gentle ka pa rin. Ano po? Then, up to teach. Of course, you can only have the ability, you can be called up to teach kung meron kang knowledge sa word of truth. Ano po? Kung ang word of truth ang pinanghahawakan mo, ang all scripture rightly dividing, may sound doctrine ka na tinatangkilik. Ayan. So, up to teach, then patient. May pasensya ka dahil
Sa bundong ito, ang daming mga taong walang pasensya. Kahit mga anak ng Diyos, mga magtuturo, walang pasensya. Minsan, madaling matrigger yung kanilang mga ego, ano, nagagalit, ano, nagpapakita ng galit o kaya ay impatience. At dahil diyan ay hindi nakikita yung kapangyarihan ng gospel, yung ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, yung godliness. So, ito yung dapat na nakikita sa atin. Okay? Kung babalikan natin ang verse 14, dito sa context na ito, uulitin natin, of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not. So, yung salitang strive, about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Yan. Then verse 25, in meekness, maliban sa gentle ka, nandyan po rin yung salitang meekness, kaamuan. So, if you're going to instruct those that oppose themselves, anong gagamitin mo? All scripture, di ba? Given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Of course, rightly dividing. You will use the authority of God's word, not your authority. Dahil wala po tayong authority by ourselves na servant of the Lord. Ano po? So, i-instruct mo in meekness yung mga nag-o-oppose sa kanilang sarili. If God peradventure will give them repentance or change of mind and attitude to the acknowledging of the truth. So, ito yung mga nalihis sa katotohanan. So, hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang magpakita ng impatience or ng kagarapalan, ng rudeness sa kanila dahil ang layunin mo is ma-recover sila from the snare of the devil or bumalik sila sa pagkilala, acknowledging of the truth, no? If God peradventure. Hindi naman tiyak, no? Peradventure lang, baka sakali lang, no? Nasa ipinakikita mong mabuting pakikitungo, godly character, ginagamit mo ang word of God, yung authority nito, baka sakali. Okay? So, ito yung mga, sino itong mga those that oppose themselves? Well, pwede rin mga kabahagi ng members ng body of Christ ito dahil great house ang pinag-uusapan. Ano po? So, marami po talagang mga kagaya nating mga member ng body of Christ, kapatid, na they are opposing themselves. Ano pong ibig sabihin nito? Well, kung naiintindihan natin kung sino tayo kay Kristo, at maliwanag sa Word of God yung teaching who we are in Christ, ano yung mga blessings natin, yung riches natin in Christ. And then, kinokontra mo yung teaching na yun, I mean, yung position mo, yung kalagayan mo kay Kristo. No? Yun po ibig sabihin, I believe, ng opposing yourself. Okay? No, sinabi ng Word of God na we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Then you still expecting God to bless you more, then that is opposing what God has already given you, or what God has already done to you, did to you, no? In your position in Christ. Hindi ka na dapat naghahanap pa ng more blessings, because sabi ng Word of God, tayo ay blessed with all. Anong kulang, kaibigan, kapatid, kamag-anak? Wala nang kulang yung blessings na yon in Christ, in heavenly places in Christ. So, if you are expecting God to bless you more with material things, that is contrary. That is opposing who you are in Christ. Mayaman ka na. You should believe what the Word of God says. Ano po? Then, kung sinasabi po ng Word of God na forgiven ka na, no, say for example, na marami pong version sa sulat ni Paul, forgiven tayo. Ayon po sa Ephesians 4:32, Colossians 3:13. Then you keep saying, Lord, patawarin mo ako sa aking mga ginawang pagkakasala. Well, that is inconsistent. Kokontra po yan dun sa yung katayuan kay Kristo. Forgiven ka na. Bakit ka hihingi ng tawad? Instead na i-acknowledge mo yung ginawa ng Panginoon, i-appreciate mo yung forgiveness ng Diyos to help you change. Ano po? Para mabago. Kasi nangyayari is confession of sin cycle po, paulit-ulit. Walang nangyayaring pagbabago dahil walang encounter ng false doctrine. Hindi naintindihan na appreciate yung total forgiveness niya in Christ. That is opposing yourself, kaibigan, kapatid. Then sinabi ng salita ng Diyos, you are not under the law but under grace, but you are going back to the law. Maraming aral ng kautusan, niya-apply mo ngayon. You are placing yourself under the law. Sinabi na nga ng Diyos, you are not under the law but under grace. Again, that is opposing yourself.
So, dapat in meekness, may kasamang long-suffering patience, tuturuan natin yung mga kapatid na nalihis sa tamang aral. Imbis na debatihin natin at awayin, mali ka kasi, ganito. Then, yung asal na nakikita hindi po maganda, hindi po natin sila maaakay sa katotohanan. If God, per adventure, yun ang sabi dito, will give them repentance or change of mind and attitude. Mabago yung kanilang pag-iisip through the Word of God na share mo dahil maganda rin yung approach mo sa kanila. I-acknowledge nila yung truth. Bagamat hindi lahat, pero yun yung approach dapat natin, mga kaibigan, kapatid. No? Kaya hindi po ako fan ng debate, mga kapatid. Pakikipagtalo. Ayan. Verse 26, and that they may recover themselves. Yan, makaka-recover sila yung mga those that oppose themselves, ano? Out of the snare of the devil. Kahit member ng body of Christ, pwedeng mabiktima. Mahulog sa patibong ng diablo. Kaya sabi ng verse na ito, who are taken captive. Practically po yan. Well, positionally, wala pong makapag-aalis sa atin kay Kristo. Ang pwede lang maging taken captive. Okay? Ng diablo, actually, ay yung mga unbeliever. Hanggang ngayon, captive pa rin sila. Hanggat hindi pa sila sumasampalataya, nasa power of darkness, nasa power of Satan pa rin sila. Hindi pa sila nadideliver doon. So, in that sense, taken captive by him, by the devil, of his will. Dahil na rin sa mga false teaching yan, false teachers, na ginagamit ni Satan ngayon. No, akala mo, naglilingkod sa Diyos, pero hindi. Maskara pala. Nakatakip ng maskara ng kabutihan, ng righteousness, pero liko, no? Dahil inuupos ang katotohanan. So, maraming member ng body of Christ na biktima ng kaaway, no? Practically or by experience ay parang sila yung mga bihag pa rin ng kaaway dahil sa mga tinatangkilik nilang false doctrine na overthrow yung faith nila. Namuhay na rin sa ungodliness sa laman. Yan, nakalulungkot, maraming believer na nagsimula ng maayos, may sound doctrine, pero dahil nag-depart sa Word of God, hindi naging consistent sa kanyang pag-aaral, pamumuhay, pagmamahal sa katotohanan, nasadlak na sa mundo, sa gawa ng sanlibutan. Gaya ni Demas, kasama ni Paul, no? Pero anong nangyari, iniwan si Paul, then nag-depart, and then sabi ni Paul, loving this present world. Ang minahal niya yung mundo na, naging ungodly na. So, kabilang ng Great House, mga believers na nadadaya ng diablo, naaakit ng mundo dahil hindi naging matatag sa pananampalataya sa salita ng katotohanan. Hindi naging consistent sa pagtangkilik sa salita ng katotohanan sa kanilang buhay. So, nawa mga kapatid ay hindi po tayo mapabilang sa ganyang mga binabanggit na vessel to dishonor, kundi nasa vessels to honor. Walang ibang paraan kundi batay sa context. Tayo dapat ay workman kung ikaw ay manggagawa na nag-aaral, rightly dividing the word of truth, hindi tumatangkilik ng words to no profit, profane and vain babblings, nagpapagamit sa Panginoon, hindi sumusunod sa kalikuan, sa gawa ng laman, youthful lust, kundi righteousness, peace, no? Righteousness, godliness, or holiness. Lahat ng yan ay ginamit ng Diyos sa kanyang salita. Upang pagdating ng araw, mga kaibigan, kapatid, meron tayong aasahan sa pamagitan ng salita ng biyayos na kumilos sa atin. May aasahan tayo sa judgment seat of Christ. At nawa ay kabilang tayo doon sa mga bibigyan ng Diyos ng reward. Hindi po lahat ng member ng body of Christ magkaka-reward. Although, para sa atin ang heavenly places, opportunity para sa atin, privilege, yung mga thrones doon ay nandoon, dominions, ay for the church, the body of Christ, intended for the body of Christ. But I don't think so, mga kaibigan, kapatid, na lahat ay uupo. Dahil malinaw naman na may mga believers na hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi namumuhay sa katotohanan, hindi tumatangkilik sa katotohanan at hindi namumuhay sa katotohanan. Ayan po, mga kapatid. So, kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, kailangan mo ang Panginoong Kristo sa iyong buhay. Matagal nang tapos ang kaligtasan, di mo kailangan gumawa para sa iyong kaligtasan. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa kasapatan ng ginawa ng Panginoon, ikinalulungkot kong sabihin, ikaw magdurusa sa iyong kasalanan
sa mihanda ng Diyos na kaparusahan. Siya na hindi po palalampasin ng Diyos ang kasalanan. Kung iniisip mo na ang religion ang makatutulong sa iyo, bayan ang aking nabanggit, ginagamit ng kaaway ang religion, ang outward appearance, upang iligaw ang tao sa katotohanan. Baka biktima ka ng kunwari kabutihang pinakikita ng dyablo sa pamamagitan ng religion. Kaya hindi ka makaalis-alis sa religion. Ayaw mong iwan yung identity mo sa religion. Dapat ang iyong panindigan, ang iyong paniwalaan ay yung magiging kabilang ka kay Kristo, hindi sa religion. At yun ay mangyayari lamang kapag sumampalataya ka na ang Panginoong Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ang kanyang dugo ay nabuhos upang tubusin, magkaroon ng full payment sa lahat mong kasalanan. Ang ating tagapagligtas nilibing, subalit muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi po patay ang ating tagapagligtas, buhay. At siya'y babalik upang lahat ng kanyang mga iniligtas o sumampalataya sa kanya ay titipunin at makakapiling niya ng walang hanggan. Ano pa ang hinihintay mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak? Sumampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoong Kristo, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang ginawa sa krus para sa iyo, para sa iyong kaligtasan, kapatawaran ng lahat ng kasalanan. At tsak ng iyong kaligtasan. Hindi ka bibiguin ng Panginoon Kristo dahil hindi nabigo ang kanyang sakripisyo para sa iyo. Kaya naman ay anak na Diyos, magpagamit ka, kagaya ng binabanggit ni Paul, isang workman, kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtuturo ng Word of God, meron kang daladalang mga kapatid o congregation, we will say, tuloy-tuloy ka sa pag-aaral, huwag kang dapat titigil. Hindi ka dapat nagre-rely o sumasandig na lang sa inaral sa Bible School kung graduate ka. Tuloy-tuloy ka sa pag-aaral dahil ito pong Word of God ang final authority. Huwag po natin gawing authority or final authority ang anumang statement of faith or doctrinal statement. Dapat ang ating statement of faith ay all scripture rightly dividing na may epektong godliness sa ating buhay. Dumalisay sa ating buhay, sa ating mga puso, tapat na paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, sa inyong matyagang pakikinig at maging mapagpatuloy naman po tayo. Magtulungan po tayo, tulungan po ninyo ko, kailangan ko po kayo. Help me also to understand more the word of truth, rightly dividing. Kung may mga pagkukulong at may mali po ako, malugod ko pong tatanggapin ang inyong mga suggestion or anything na makatutulong din sa aking spiritual life. At nawa ay hanggang sa muli, magsama-sama tayo sa pag-aaral ng salita ng katotohanan, rightly dividing. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.